Ano ba itong kalokohan pinasok ninyo? Alam mo namang dadalawa lang kaming magkapatid kaya masyado talaga siyang nangulila sa kuya. Sinabi na nga sumagot ka eh. Ako ba o yung nanay mo? Panibagong araw, panibagong kwentong kababalaghan. Yan ang hatid sa inyo ng iba't ibang mga taong nagbabahagi ng kani-kanilang karanasan dito sa ating channel na Kwentong Takip Silim. Ang kwentong itatampok natin para sa araw na ito ay ipinadala ng ating letter sender na humiling sa ating itago na lamang ang kanyang pagkakakilanlan sa pangalang Remy. Tungkol ito sa kababalaghan at misteryong dinanas niya umano sa kanyang biyenang babae na matagal na niyang di umanong pinaghihinala ang may tinatagong kakaibang sikreto. Ating pakinggan ang kanyang kwentong pinamagatang Gatas ng Ina. Dear Kwentong Takip Silim, at sa lahat po ng mga taong nakikinig ngayon sa atin, isa pong malaking karangalan para sa isang avid listener na katulad ko na mapili ninyo ang aking kwento para itampok bilang isa sa mga napakagaganda niyo pong content. Pero kahit po gaano ko kagustong ipakilala sa inyo ang sarili ko, ay natatakot naman akong magbahagi ng mga personal na impormasyon dahil na rin po sa isang rasong may kinalaman sa kwentong ito. Please hide my identity at itago niyo na lang po ako sa pangalang Remy. I am 52 years old, OFW na tubong Rosario, Cavite. Pero ngayon po ay sumusulat mula sa bansang Australia. Siguro ay magdadalawamput-anim na taon na po ang nakakalipas buhat ng ikasal ako sa aking mister na itago na lang din natin sa pangalang Homer. Nang magkakilala kami ay isa po siyang mekaniko noon na nagtatrabaho sa isang talyer somewhere in Manila. Habang ako naman po ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang kantin na nasa tapat lang din ng kanilang shop. Long story short, doon po kami nagkakilala at nagligawan hanggang sa tuluyan na nga kaming maging magkasintahan na hindi kalaunan ay natuloy naman kaagad sa kasalan. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mano rin po, Nay. Teka, Homer, anak. Ito na ba yung nobyang ikinikwento mo sa akin sa telepono? Abay, kagandang dalagan man pala nitong nabingwit mo, ano? Nanay, ang totoo niyan, hindi ko na lang ho girlfriend ngayon si Remy. Asawa ko na ho siya, Nay. Nagpakasal ho kami nitong nakaraang buwan sa West. Ano ka mo? Bakit kayo nagpakasal? Bakit ninyo ginawa yon? Nay, sandali lang naman ho. Bakit naman ho kayo nagagalit ng ganyan? Nasa tamang edad na naman kaming pareho ni Remy para magdesisyon ng sarili namin.
Hindi yun ang punto ko, Homer. Alam mo namang wala pang 1 taon buhat nang mamatay ang Kuya Bruno mo. Pagkatapos ay padalos-dalos kayo. Hindi ba ninyo alam na malas ang kasalang naganap sa inyo? Sukob ang kasal ninyo. Nanay, hindi naman nahuuso sa panahon ngayon ang mga ganyang pamahiin ng matatanda. Saka isa pa, sa West pa lang naman po kami nagpakasal. Dahil pinag-iipunan namin yung para sa pangsimbahan. Kinailangan lang ho talaga naming magpakasal ngayon sa lalong madaling panahon dahil buntis ho si Remy, Nay. Diyos ko po, Homer. Ano ba itong kalokohan pinasok ninyo? Hindi man lang kayo nag-isip ng mabuti para sa kinabukasan na magiging anak ninyo. Masyado kayong mapupusok. Ay nako, ewan ko sa inyo. Bruno anak, halika na nga. Ito nga pala yung kwarto ko, mahal. Na mula ngayon, pansamantalang magiging kwarto mo na rin. Mahal, pagpasensya mo ng nanay ko ha. Ganyan kasi talaga siya. Masyadong mapamahiin. Pero hayaan mo, kilala ko yan. Hindi rin makakatiis yan at hindi magtatagal lalambot din kagad dyan. Ang mabuti pa, kainin mo na lang muna yung hopyang munggo na binili ko kanina dun sa labas. Naaalala mo pa ba to, mahal? Dahil dito, na-inlove ka sa akin . Ano ka ba naman, Homer? Tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo. Alalahanin mo, buntis na ako. Pero seryoso na. Siyempre, naiintindihan ko ang naging reaksyon ng nanay mo. Kahit naman kasi sinong ina magugulat at makakaramdam ng tampo kapag nalaman niyang bigla na lang nagpakasal ang bunso niyang anak na hindi man lang hinihingi ang basbas niya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yun pero hindi ka nakinig . Na-excite akong pakasalan ka nang malaman kong magka-baby na tayo . Ayaw ko na rin kasing patagalin pa yon. Dahil dun din naman ang punta natin. Pero mahal, kanina pala, medyo nagtaka lang ako. Yung alagang pusa ng nanay mo, kapangalan siya ng kuya mo? Ayun ba? Oo, mahal. Masyado kasing nagdalamhati ang sinanay nang mawala si Kuya Bruno dahil sa aneurysm. Alam mo namang dadalawa lang kaming magkapatid kaya masyado talaga siyang nangulila sa kuya. Iyon ang dahilan kaya nagdesisyon siya mag-ampo ng pusa at ipangalan niya ito sa kapatid ko. Ganun pala. Nakakaawa naman pala si nanay, mahal. Lalo na malayo ka sa kanya. Ngayon ka na lang umuwi tapos sama pa ng loob ang pasalubong mo. Kaya nga gusto ko sanang hilingin sa iyo na kung pwede, dito muna tayo sa bahay namin para may kasama si nanay. Saka para na rin yung perang ipang-uupa sana natin, pwede na lang nating ipunin para sa future, makabili rin tayo ng sarili nating bahay at lupa. Kung papayag ba si nanay, bakit hindi? Kaya lang, sa lagay ngayon mukhang malabo yun, mahal. Galit siya sa atin . Ano ka ba, mahal? Huwag ka nga sabing mag-alala. Mabait yang si Nanay Norita. Mukha lang masungit yan pero mahal ako niyan. Hindi niya kayang tiisin ng mga anak niya. Nang mga panahon pong yun ay pumayag ako sa gusto ng asawa ko, Miss Anne. Dahil nga sa pag-asang kalaunan po ay mapapatawad kami ng kanyang nanay Norita. At sa wakas ay matatanggap nitong kasal na kami ng anak niya. Sinubukan ko na pong gawin ang lahat para lang mapalapit ang loob sa akin ng biyenan ko pero tulad po ng mga tipikal na kwento ng manugang na tulad ko, hindi ho naging madali sa akin ang lahat. Lalo na't ito hong si Nanay Norita
ay nagsimulang makipagkompetensya sa akin para sa atensyon at pagmamahal ni Homer. Oo, Nay. May kailangan ho ba kayo? Wala naman anak. Dinala ko lang ito. Ipinagtimpla kasi kita ng gatas. Si Nanay naman. Ginagawa niyo naman ho akong baby niyan eh. Ganito naman talagang ginagawa ko nung hindi ka pa nag-aasawa. Bakit porke ba nagpakasal ka na dyan kay Remy hindi na kita pwedeng maging bunso? Hindi ho sa ganon. Nay, sige ho. Iinumin ko na tong tinimpla nyo. Salamat ho Matulog na rin ho kayo. Sige na anak. Good night na. Mahal. Bakit nakangiwi ang mukha mo? Mukha kang nadudumi na ewan dyan. Ewan ko sa'yo. Hindi ka na nahiya? Kaya tanda-tanda mo na ipinagtitimpla ka pa ng gatas ng ina mo. Mama's boy. Sa ilang buwan ho naming pananatili noon sa bahay ng ina ni Homer, ay ganon na lang ho ang palagi naming pinagtatalunang mag-asawa. Ang pagiging pakialamera, sawsawera at pambe-baby ni Nanay Norita kay Homer. Kung ituring ho niya ang asawa ko, ay parang baby na kailangang pang alagaan at hatiran ng gatas gabi-gabi sa kwarto namin. Kahit na nando naman ako para gawin ang bagay na yon para sa asawa ko. Dahil ho doon, unti-unti ho akong nawala ng amor na suyuin ang biyenan ko. Lalo pat, ng mga panahong yon, ay naglilihi pa nga ako sa batang ipinagbubuntis ko. Hanggang isang araw, dumating na ho sa puntong hindi ko natiis pa ang ugali ni Nanay Norita. Ano ba naman yan, anak? Hindi ba't kagagaling mo lang sa trabaho? Bakit naman ikaw pang naglalaban ng uniforme mo? Nasaan na bang asawa mo? Sinasabi ko na nga, ba't maling-mali ang desisyon pong pakasalan ng babaeng yan, anak? Abay, puro na lang paghilata ang alam. Batugan. Nanay, hinaan nyo naman ho yung boses nyo. Hindi ho batugan si Remy. Masama lang po ang pakiramdam niya dahil naglilihi pa. Alam nyo naman hong buntis ang asawa ko, hindi ba? Ay, nako. Huwag nga ninyong ikatwiran sa akin na buntis kang asawa mo. Abay, nagdaan din ako sa ganyan, ha? Pero hindi ako humihilata lang at naghihintay na pagsilbihan ako ng ama mo noon. Kumikilos pa rin ako. Aba, Homer, hindi ako papayag na may taong tatamad-tamad dito mismo sa pamamahay ko. Ganun ho ba, Nay? Di sige ho, aalis kami rito ngayon din. Hindi ko naman ho ginustong tumira dito sa puder nyo. Kung hindi lang ako pinakiusapan ni Homer Dahil sabi niya, wala ro kayong kasama. Naawa pa ako sa inyo kaya pumayag ako. Pero kung ganyan lang din naman ho kayo, hindi kayo makaintindi na masama ang pakiramdam ko dahil naglilihi ako. Mas mabuti pa nga umalis na kami rito. Mahal, huwag naman ganyan. Ano ba? Talaga bang magsusunod-sunuran ka na lang dyan sa nanay mo? Sige Homer, mamili ka. Ako o yung nanay mo? Sumagot ka, Homer! Ako ba o yung nanay mo? Bilisan mo sagot dahil kapag napikon ako, isasalpa kita dyan sa ilalim ng saya ng nanay mo. Mahal! Sinabi na nga sumagot ka Ako ba o yung nanay mo?
Isa! Ikaw, mahal. Siyempre, pipiliin ko ang magiging anak natin. Nanay, sorry ho, pero kailangan ho ako ng mag-ina ko. Yun naman pala eh. Halika na sa taas. Tulungan mo ako mag-empake. Nang araw na yon, Miss Anne, talagang inimpake namin ni Homer ang lahat ng gamit na dala namin noon sa bahay ng nanay niya. Patapos na ho sana kami nang bigla hong kumatok si Aling Norita sa kwarto. Anak, Remy, patawarin mo na ako sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko gustong umalis kayo mag-asawa rito sa bahay. Ang totoo, nagtatampo pa rin kasi talaga ako na hindi nyo ipinaalam sa akin ang naging kasal nyo. Pakiramdam ko tuloy, pati itong natitira kong anak, mawawala na rin sa akin. Pero alam kong sumobra na ako, Remy, anak. Kaya ngayon ay humihingi ako ng dispensa sa iyo. Kung kinakailangang lumuhod pa ako, gagawin ko para lang hindi kayo umalis. Hindi niyo na ho kailangan gawin yon. Pinatatawad ko na ho kayo sa mga sinabi niyo sa akin. Pero kung pwede lang ho, hayaan niyo na rin kaming bumukod ni Homer para naman hindi ho maulit itong nangyari sa atin. Pwede naman kayong bumukod, mga anak. Diyan kayo tumira sa dating bahay ng panganay kong si Bruno. Tamang-tama. Ipapaayos ko agad yun pagdating ni Roy. Yung katiwalang pinagbabantay ko doon sa bahay. Nagbakasyon lang kasi siya sa Siquijor nitong nakaraang buwan, pero bukas na rin naman ang balik niya. Wala na akong nagawa, Miss Anne. Kesa naman mag-away at magtalo lang ulit kami ni Nanay Norita, ay sumang-ayon na lang ako sa gusto niya na doon kami tumira ng asawa ko sa dating bahay ng kanyang kuya. Ang alam ko naman ay hindi naman doon namatay si Kuya Bruno. Kundi doon sa bahay ng mga magulang ng asawa nitong si Ate Melba. Kaya noong una, ay kampante pa rin naman ako. Malaki pala tong bahay. Akala ko maliit lang. Ay nako anak, talagang malaki ito nang ipagawa ko. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko noon, gusto kong bigyan nila ako ng maraming apo. O nga pala, ito nga pala si Roy, ang katiwala ko rito sa bahay na ito. Roy, ito nga pala ang manugang kong si Remy. Kilala mo na siya, hindi ba? Nabanggit ko na siya sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Magandang araw sa iyo, Remy. Magandang araw din ho sa inyo, Mang Roy. Hindi ko po alam kung nagiging judgmental lang ba ako, Miss Anne. Pero unang kita ko pa lang po kay Mang Roy ay talagang hindi na ho palagay ang loob ko sa kanya. Lalo na ho nang mapansin ko yung parang kakaiba at makahulugang mga sulyapan ni Nanay Norita na ng mga panahong yun po ay pinilit ko na lang kalimutan dahil naniniwala talaga akong gusto nang makipag-ayos sa akin ng biyanan ko.
Oh, Nay, bakit hindi na ho kayo umuwi? Saka, bakit ipinagtimpla nyo na naman ho ako ng gatas? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Nako, nag-abala pa kayo, Nay. Baka pumapagod kayo niyan. Pero salamat po ha. Hayaan nyo na akong gawin to. Ipatong ko muna dito sa ibabaw ng mesita ha. Sige na to, uwi na ako. Inumin nyo na yan para makatulog kayo ng mahimbing. Mahal, medyo inaantok na ako. Pakiabot na ng gatas na tinimpla ni nanay at nang mainom ko na. Sige, mahal. Sandali. Ay! Ha? Ano yun? Ano ba naman yan, mahal? Nabasag mo pa. Sayang naman yung tinimpla ni nanay. O bakit namumutla ka dyan? Para ka nakakita ng multo. May nakita akong kamay na tumabig doon sa baso, mahal. May nagmumulto nga yata rito. Ano ka mo? Paano naman mangyayari yun? Akala ko ba walang namatay dito sa bahay na to? Hindi ba sabi mo, hindi naman dito namatay ang kuya mo? Ang sabi ko lang naman, hindi dito namatay si Kuya Bruno. Pero hindi ko sinabing walang namatay dito, mahal. Anong ibig mong sabihin? Si Ate Melba, hindi ko ba nasabi sa yung patay na rin siya? Namatay siya ilang linggo matapos mailibing si Kuya. Nagpakamatay siya dito mismo sa bahay na to, mahal. Nilaso niya ang sarili niya. Takot na takot ho talaga ako nang malaman ko ang totoong nangyari. Sa bahay na tinitirhan naming mag-asawa noon, Miss Anne. Pero ayon naman ho kay Nanay Norita, ay pinablas naman niya ang bahay na yon kaya wala daw akong dapat ikatakot. Pinagalitan pa nga niya si Homer dahil binanggit pa sa akin yon. At tinatakot lang daw ako ng mister ko. Mabuti na lang ho at mabilis na nawala sa isip ko ang tungkol doon dahil simula po noon ay halos araw-araw na rin naman akong sinasamahan ni Nanay Norita sa bahay lalo na kapag nasa trabaho si Homer. Alagang-alaga ho ako ni Nanay Norita. Halos araw-araw nga ho noon ay tinitimplahan niya ako ng gatas. Tulad ng ginagawa niyang pag-aalaga sa anak niya. Kaya lang, Miss Anne, doon na rin ho ako nagsimulang makaramdam ng mga hindi magandang pagbabago sa katawan ko. Oo, Nay. Ilang araw ko na hong dinaramdam tong balakang ko eh. Kumikirot ho. Kasi siguro, dahil lumalaki na rin ang baby sa loob ng tiyan ko. Ganun ba, anak? Gusto mo bang ipahilot kita dyan kay Roy? Marunong yan, anak. Magaling namang gagamot yan dun sa kanila sa Sikihor. Aba, kung hindi mo na itatanong sikat yang si Roy sa kanila. Maraming alam na gawin yan. Ay, hindi na ho, Nay. Hihintayin ko na lang ho si Homer. Ang sakit. Teka, Remy, ano yung umaago sa binti mo? Dinudugo ka yata. Diyos ko po, Nay. Dalhin niyo po ako sa ospital. Nako, sa palagay ko, kahit dalhin ka namin sa ospital ngayon ay hindi na tayo aabot. Mukhang wala ng anak mo, Remy.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang yun ang sabihin sa akin ni Mang Roy noon, Miss Anne. Isinugod pa rin naman nila ako ni Nanay sa ospital. Pero talagang hindi na nga po naisalba ang anak ko. Sobrang sakit po nang nangyaring yun sa akin at napakatindi po ng naging pagdadalamhati naming mag-asawa. Pero bukod doon, Miss Anne, na lalo pang nakapagpadagdag sa nararamdaman kong sakit noon ay ang muling pagbabalik ni Nanay Norita sa hindi magandang pakikisama niya sa akin pagkalabas ko pa lang ng ospital. Hindi naman ho niya ako direktang inaaway pero bumalik na ho siya sa malamig na pakikitungo sa akin. Inihinto niya na rin ho yung pagtitimpla sa akin gabi-gabi ng gatas pero ipinagpatuloy niyang gawin yon sa asawa ko na hindi rin naman ho nagustuhan ni Homer. Dahil ho doon, pati silang mag-ina ay umabot na sa puntong nagkakasagutan na sila. Pero sobrang okupado na po ng stress ang utak ko para intindihin ko pa ito ng mga oras na yon. Hanggang sa isang gabi, doon na ho nangyari ang pinaka hindi ko malilimutang trahedya ng buhay ko na naging dahilan para mabuo ko sa isip ko ang isang hinalang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagagawang patunayan. Gising, Remy. Tumakas ka na. Hindi ka ligtas dito. Magpakalayo-layo ka na. Gising, Remy. Tumakas ka na. Hindi ka ligtas dito. Iligtas mo ang sarili mo. Ano ba namang klaseng panaginip yun? Nakakatakot. Akala ko totoo. Buti na lang panaginip lang pala. Mahal? Homer, tumagilid ka nga. Lakas ng hagok mo eh. Homer? Homer? Homer, gumising ka! Homer! Homer, please! Huwag ka naman ganyan! Huwag mo akong biruin ng ganyan! Homer! Hindi ko po alam, Miss Anne, kung paanong sa maiksing panahon ng pagsasama namin ng asawa kong si Homer ay napakarami na agad nangyaring pagsubok. Hindi ko po matanggap. Bigla na lang nangyari ang lahat. Sa isang iglap ay kinuha po sa akin ang asawa ko at magiging anak sana naming dalawa sa magkasunod pang pagkakataon. Halos hindi ko na po kayanin yon. Lalo na at mag-isa lang ako sa lugar na yon. At malayo ako sa pamilya ko. Halos mawala po ako sa katinoan ko. Pero isang pangyayari pang muli ang bigla na lang hong nagpabalik sa katinoan ko. Oy, Remy. Nakapaghanda ka na ba para sa pasyam ng asawa mo? Aba, ayan ka na namang batugan ka. Tatamad-tamad ka't ayaw mo na namang kumilos.
Nay, paano niyo ho nagagawang umaktong normal? At parang wala lang nangyari? Kayong dalawang magkasunod na beses kayong nawala ng anak sa iisang taon lang. Kayo na hong nagsabi, magsasyam na buwan pa lang hong patay si Homer. Pero gusto niyo na agad ako maging masigla? Ay, anong gusto mong gawin ko? Magmukmok tulad ng ginagawa mo? Kung gusto mong magpakamiserable, bahala ka sa buhay mo. O kung gusto mo nga, gawin mo na rin ang ginawa ni Melba nung nawala ang anak ko si Bruno. Kung gusto mo, sumunod ka na rin kay Homer. Napaka-demonyo mo! Sa kalagitnaan ho ng pagtatalo namin ni Nanay Norita noon, Miss Anne, napalingon ho ako sa pusang bigla na lang pong ngumiyaw sa tabi ko. Meron ho itong kagat-kagat na isang plastik na may lamang hopyang munggo. Habang nakatitig ito sa akin na may luha ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla ho akong nakaramdam ng kirot sa dibdib ko habang nakatitig ako sa pusang yun. Para hong bigla akong naalala ang asawa ko. Dahil na rin siguro sa dala nitong hopyang munggo na paboritong ipasalubong sa akin noon ni Homer. Pero alam niyo ho kung anong mas nakakakilabot at nakakagulat ng mga sandaling yon? Yon ay nang tawagin na hubigla ni Nanay Norita ang pangalan ng bagong alaga niyang pusa. Homer, huwag ka nga lumapit sa babaeng yan. Salbahing babaeng yan, baka kunin ka na naman yan sa akin. Roy, kunin mo nga muna si Homer at ikulong mo dun sa pinagawa kong hawla. Sige ho, Aling Norita. Ang pangyayaring yon, Miss Anne, ang nag-udyok sa akin na talagang umalis na sa puder ng biyenan ko. Total ay wala na rin naman po ang asawa at anak ko, ay wala na rin akong dahilan pa para manatili malapit sa kanya. Lalo na at pakiramdam ko ay may masama siyang gagawin sa akin. Tulad na lang ng nangyari sa asawa ni Kuya Bruno, si Melba. Ang totoo po, Miss Anne, ay malaki po ang hinala ko na hindi naman totoong naglason lang ng sarili si Melba. Dahil mula po nang mawala ang anak ko sa sinapupunan ko, buhat ng palagi akong timplahan ni Nanay Norita ng gatas tuwing gabi. Doon na ako nagkaroon ng duda na baka may kinalaman siya sa lahat ng nangyari sa amin ng mga anak niya. Ang hinala ko po, nilason niya kaming lahat. Pati na rin ang dalawa niyang anak, kaya parehong namatay ang mga ito sa kahimbingan ng tulog nila. Para hindi siya mawala ng kontrol sa mga ito. Bagamat wala po akong ebidensya na maaaring magpatunay sa hinala kong ito, ay talagang malakas ang kutob ko. Ang hinala ko rin po ay kasabot niya si Mang Roy sa lahat ng ginawa niya. Naniniwala po ako na maaring hindi lang pangkaraniwang lason ang ginagamit nila dahil tulad nga po ng sinabi ni Nanay Norita noon, ay kilalang albularyo si Mang Roy sa kanilang probinsya. Hindi ko po alam kung may maniniwala ba sa akin, pero sa tingin ko po ay nagawa ni Nanay Norita na ilipat sa mga alaga niyang pusa ang kaluluwa ng dalawang anak niyang sina Bruno at Homer.
sa tulong na rin ni Mang Roy. Dahil nga po doon, para lang makatakas sa kanila ay ginawa ko po ang lahat para makapunta ako ng ibang bansa. Kahit na halos mabaon ako noon sa utang ay ayos lang. Basta't makalayo lang ako sa kanila ng mga panahong yon. Dito na po ako muling nagkaasawa at nagkaanak. Pero hanggang ngayon po ay nananatili pa rin sa isip at puso ko ang takot sa mga nangyari sa akin sa nakaraan. Ganun pa man ay umaasa pa rin po ako na balang araw ay magagawa kong kalimutan ang lahat ng nangyaring masasama sa buhay ko. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil iniligtas niya ako sa anumang pwedeng mangyari sa akin noon sa kamay ng aking biyenan at ng kanyang katiwalang hindi mapagkakatiwalaan. Sa ngayon po ay dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Miss Anne. Sana po ay nagustuhan ng lahat ang ibinahagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat po ulit and God bless everyone. Muli ay ako nga po pala si Remy. Hanggang dito na lamang po muna. Paalam. At ngayon naman, dumako po tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Kilabot King, Maria Ana Villaflores, Catherine, Tessa Aguilar, Dante Retuerto, Colette Chanel, Le Harvey, Cheche Gentiles, Red Rules, Jelly, Marilyn Camanero, Rogelio Parayaw. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments galing kay Dante Retuerto at Dolores Gallevo. Sabi ni Dante, "Salamat sa kwentong takip silim. Araw-araw ko itong pinapakinggan, inaabangan. Salamat sa lahat ng mga bumubuo sa channel na ito. Pa-shoutout po sa asawa kong si Jonalie Retuerto. Love you, kwentong takip silim." Sabi din ni Jelly, "Hi po, pa-shoutout po please. Listener niyo po ako since last year. Natapos ko na po pakinggan lahat ng videos niyo. Sobrang gaganda po ng story, very entertaining po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat."